Sa dami ng mga kaganapan sa global market ngayon, isang tanong ang bumubulabog sa isipan ng maraming crypto traders at investors. At ito po ang katanungan kung ano ang posibleng mangyari sa crypto market kung tuluyan na pong matapos ang US-China trade war na sinimulan noon ni Pangulong Donald Trump. Kaya yan mga ka-crypto, ito ay hindi lang isang simpleng balita. Isa itong malaking factor na kayang baguhin ang direksyon ng buong market. Kung ikaw po ay isang Pinoy na nag-i-invest dito sa crypto o nagbabalak pa lamang na pasukin ito, siguradong tapusin mo ang video na ito dahil pag-uusapan po natin dito ang malalim na koneksyon ng geopolitics, monetary policy at ang crypto market. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang koneksyon ng US-China trade war sa crypto market. Kaya yan, ang US-China trade war ay isa po itong matagal na bangayan sa pagitan po ng dalawang pinakamalaking ekonomiya dito sa mundo. Yan at nagpataw po kasi itong si Pangulong Trump ng mataas na buwis o tariff sa mga produkto mula China at gumanti naman ang China sa Amerika. Sa unang tingin, parang wala itong direktang koneksyon sa crypto. Pero sa totoo lang, malaki ang epekto nito sa global financial market. At syempre, hindi ligtas dito ang crypto. Yan, ang mundo ng crypto. Kapag may economic uncertainty, gaya po ng trade war, maraming investors ang nagiging nerbyoso, lalo na ang mga institutional investors na may malaking hawak ng pera. Kapag hindi po sila sigurado kung saan papunta ang market, nag-aalangan silang maglabas ng kapital. At ang resulta, bumabagal po ang galaw ng crypto market. At ito nga ang nangyayari ngayon. Sideways ang galaw ni Bitcoin at ng mga altcoins. Ibig sabihin, wala pong masyadong big movement pataas o pababa. Kaya nasa tinatawag po na consolidation phase si Bitcoin. Ngayon ay bakit po mahalaga ang sinabi ni Pangulong Trump na posibleng tapusin na ang trade war? Kaya, ayan, ayon po sa balita ay sinabi po ni Pangulong Trump na hindi na niya gustong taasan pa ang tariff. Dahil kapag sobra na, titigil na ang mga tao sa pagbili ng imported goods. Dagdag pa niya, baka nga ibaba pa nila ang tariff para mas tumaas ang consumer spending. Ang ganitong pahayag ay isang positive signal para sa investors. Yan, para sa mga investors. Parang sinasabi po ni Pangulong Trump na gusto na niyang isara ang libro ng trade war at mag-move on sa dalawang bansa. Kapag nangyari ito ay bababa ang economic uncertainty, babalik po ang kumpiyansa ng investors at posibleng magkaroon ng massive rebound sa crypto market. At hindi lang ito chismis, may indikasyon na agad kung saan ay umakyat si Bitcoin sa presyo matapos lumabas ang balitang bukas ang China sa isang kasunduan kasama ang US. Isa itong patunay na ang galaw ng politika ay may direktang epekto sa galaw ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga crypto analyst tungkol dito? Ayon po kay Kevin Capital, yan, isa po siyang kilalang crypto analyst, mukhang papunta na tayo sa dulo ng consolidation phase. Ibig sabihin ay malapit na raw matapos ang matamlay na galawan ng market. Pero sabi niya, hindi ito tungkol sa kung matatapos ba ito. Ang tanong ay kailan at gaano kalakas ang bounce ng nangyaring ito. Ang bounce ay yung bigla ang pagtaas po ng presyo ng crypto assets tulad ni Bitcoin. Kaya ang focus ngayon ay kung makakabuo ba ng new highs itong si Bitcoin o kung babalik lang siya sandali bago muling bumagsak. Gamit ang mga tools tulad po ng money flow, macro fundamentals at saka spot volume, sinusubaybayan ng mga eksperto kung saan talaga papunta ang market. Kasama rin dito ang mga moves ng Federal Reserve o mas kilala bilang Fed. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol po sa Federal Reserve. Ayan, kung ano po yung kanilang papel sa galaw ng crypto. At ayan, napakahalaga po ng papel ng Federal Reserve sa global economy. Sila po ang nagtatakda ng interest rates sa Amerika. Kapag mataas po ang interest rates, mas pinipili po ng investors ang less risky assets tulad po ng bonds. Kapag mababa naman, lumilipat po sila sa riskier assets gaya ng crypto para mas malaki ang kita.
Ngayon ayon po kay Fed Chairman Jerome Powell, ayan, ay wala raw silang planong magbaba ng interest rate sa ngayon. Pero teka, sabi naman ng Bank of America, may prediction sila na magkakaroon ng 4 na rate cuts ngayong taon. At ang una raw ay posibleng sa May. Yan, sa May na FOMC meeting. Kung totoo ito, asahan natin na mas maraming pera ang iikot sa market at pwedeng umakyat ulit si Bitcoin at ang mga altcoins. Ngayon is ano naman ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin dito sa Pilipinas, malaking bagay po ito. Una, maraming Pinoy ang gumagamit po ng crypto bilang alternatibong investment, lalo na ngayong mataas ang inflation. Kapag nagkaroon po ng positive sentiment sa global crypto market, mas lalaki ang chance na kumita tayo ng mas malaki sa mga holdings natin na crypto. Pangalawa, ang mga overseas Filipino workers or OFWs na nagpapadala po ng pera sa pamilya gamit ang crypto ay mas makikinabang kung tumataas po ang value ng kanilang ginagamit na coins. Pangatlo, sa mga Pinoy freelancers at saka online workers na tumatanggap ng bayad sa crypto, mas panatag po ang loob kung matatag ang galaw ng market. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking palagay, hindi lamang simpleng political issue ang trade war. Ito ay isang domino na kapag gumalaw, apektado po ang buong sistema. Kaya kung totoo mang seryoso si Pangulong Trump na tapusin ang trade war, ito ay magandang balita. Hindi lang sa mga stock investors, kundi lalo na po sa mga crypto holders. Pero syempre, hindi ito nangangahulugan na dapat tayo maging kampante. Ang crypto market ay nananatiling volatile o pabago-bago. Kaya mahalaga rin po ang risk management at saka diversification ng portfolio. Ang masasabi ko lang ay maging mapagmatsyag po tayo sa mga susunod na balita, lalo na tungkol sa kasunduan ng US at China at ang mga moves ng Federal Reserve. Dahil kung tama po ang mga prediction, maaaring pumutok muli si Bitcoin. At kung maaga po tayo nakapwesto, tayo ay pwedeng makinabang ng husto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.